Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At matutunghayan po natin yung mga kongresistang ito na kanilang pinagtatanggol ay yung AKAP na sinasabi na ito isang tulong doon sa mga low income earner sa ating bansang Pilipinas, di ba? So, questionable talaga. Ako man, magtatanong din ako dito kung bakit meron pa nitong AKAP, meron pang AYEX, meron pang TUPAD, meron pang maraming ginagawa silang batas para matulungan ang ating maliliit na mamayang Pilipino. Maganda. Pero hindi po yun ang sige, tuloy natin. Nagkokomento na agad ako eh. Ating tunghayan po ang kanilang press conference. Itong mga mga kongresista na to, hindi ko na kailangan pang kilalanin kung sino-sino sila kasi basta dali lang po. Ito na po. Itong ating kasama sa Senado, si Senator Amy, keep questioning on AKAP. So, itong 26.7 billion. So, siguro maraming mga releases ngayon pinapadala sa akin. I just would like to read the portion of my press release para alam lang po ng tao. It would be absurd now for senators to be questioning the AKAP and other assistance funds included in the national budget and administered by the Department of Social Welfare and Development because they approve it. In fact, Senator Amy signed this committee report, this BICAM. They are stopped from speaking against or criticizing what they have approved unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report, which is a summary of the outlay. It is the DSWD that has sole authority over these funds. That is clear in the budget law. The amount of 26.7 billion appropriated therein under the Ayuda sa Kapos ang Kita program shall be used to implement and provide assistance to minimum wage earners falling under the category of low income that were severely affected by rising inflation. Implementation of this provision is subject to the guidelines to be issued by the DSWD and the existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. Clearly, it's very clear that the Speaker has no House member has no role in the implementation of the program and the release and spending of funds. So yun lang po, para malinawan lang po natin na Senator Amy, ito po, nakabilog yung pangalan niya, napumirma po siya sa BICAM report. Sada po, tinignan niya to, this 26.7 billion. Binilugan ko po yung pangalan niya, napumirma po. Ako, ayun po, nakapirma po ako dito. Si Congressman Jill, nakapirma rin dito. Ako, nakapirma. Lahat ng miyembro po ng BICAM conference, nakapirma po rito. Thank you po. Ayun guys, so narinig nyo, itong kongresista na sinasabi nga niya, ay si Senator Amy, ay pumirma dun sa bicameral conference na yan. So pumirma siya, na-aprobahan niyang AKAP na yan. Yung para sa mga low earner income ng sa ating lipunan, yung mga manggagawa nating sobrang baba ng sahod, di po ba? So maganda, makakatulong yan. Pero hindi po yun sagot ang AKAP eh. Kasi guys, ayuda. Parang tuturuan nyo lang maging tamad ang ating kapwa mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Di po ba?
merong ibang way para tumulong sa ating mga kapwa mahihirap. Pero gawa kayo ng gawa ng ayuda, ano yun? Yan, 27 billion. 27 billion na inyong iaayuda dun sa mga low-income earner. Maganda, makakatulong yan eh. Pero, yung po ba ang solusyon? Hindi po sa aking pagsusuri po, hindi po yun ang solusyon sa patungkol sa ganitong bagay. Ang po pwede lang gawin, low income earner, gumawa kayo ng batas para taasan ang sweldo ng ating maliliit na mamayang Pilipino na manggagawa dito sa Pilipinas. Taasan nyo ang sweldo na makakasapat para sa pang-araw-araw na gastusin ng bawat isang pamilya dito sa ating inang bansang Pilipinas. Di po ba? Hindi kagaya niyang gagawa kayo ng batas, itutulong, iaayuda. Alam po namang natin maraming nangyayaring di umano na korupsyon. Pagka mga ganyang ayu-ayuda na, alam na natin yan. Alam na po natin yan. Hindi po ako nagsasabing kayo yung nagiging korap. Pero, pinagsisimulan po yan ng korupsyon. Yung mga ayu-ayuda na yan. Alam po ng buong sambayan ng Pilipinas ang ganyang mga nangyayari. Hindi nyo po maitatago yan. Hindi po ako nag-aakusa, kundi ako po nagsusuri patungkol dito sa mga ayu-ayuda na yan. Meron ng AKAP, meron ng IX, meron ng marami, may 4Ps pa, marami. So, bakit hindi natin pagtuunan ng pansin ang pagbibigay ng magandang trabaho sa ating mga manggagawa, magandang sweldo na makasasapat sa bawat hapagkainan ng ating kapwa Pilipino dito sa ating bansa. Pero ang pinagtutuunan nyo ng pansin ay puro ayuda. Bilyon-bilyon po yan. Bilyon-bilyon na nanggaling din sa amin na ibinabalik nyo lang. So, hindi po sa aking sariling pananaw, hindi po yan ang solusyon. Mag-isip po tayo na isang bagay na makakabuti sa ating pamilya dito sa ating inang bansang Pilipinas. Pero hindi po yan ganyan ayu-ayuda. Parang kami, alam niyo yun, low earner kami, tapos mag-a-apply kami sa DSWD, kami low earner. Tapos pagsasubmitin nyo pa kami ng mga requirements na magpapatunay na kami low earner. O paano naman kaming, sabihin mo ng low earner sila, paano kaming walang mga trabaho? Saan nyo po kami dadalhin? Di po ba? At saan nyo rin kukunin yung pondo na yan? Sa amin din. Di po ba? Kaya hindi po yan sagot yung ayuda patungkol dyan sa bagay na yan. At ito nga, inaakusahan si Senator Amy na pumirma nga di umano siya dyan. Pero totoo po kasi sa Kongreso, napatunayan naman niya na pumirma siya. Banggit pa nga niya, electronic signature ang ginawa niya. At kanya para kumbaga titignan at kung bakit siya nakapirma doon. Re-reviewin niya, yun ang pagkakasabi niya, re-reviewin niya. Pero wala. Re-reviewin mo, pirma ka ng pirma, di ba? Dapat binasa mo muna. Yun naman ang mali sa ating Senadora Amy Marcos. Dapat, kumbaga, bago ka pumirma, alam mo na yun. Tapos ngayon ka-question mo yung AKAP, nakapirma ka naman pala. Tapos sasabihin mo, electronic signature at hindi mo nabasa. Ay, batas yan Kapirahan niya bilyon-bilyon piso yan, hindi yung binasa. Ang dami mong staff, ang dami mong sekretary dyan, na po pwede naman magbasa at mga abogado mo, pwede naman basahin nyo, i-report sa iyo, di po ba? Pero pirma ng pirma. Huwag po ganon. Pera po ng taong bayan niya, bilyon-bilyon piso yan. So ituloy po natin, guys. Reaction, Yes, I confirmed that I indicated my signature here in the bicameral conference committee report wherein the AKAP program which we funded for 26.7 billion na ang layunin po ito para po sa mga low income earners At ito na lang po, tanong ko na lang siguro bakit po pilit na binibigyang kulay yung mga ayuda ng gobyerno at pilit po na ikinokonekta dito sa People's Initiative? Ayuda po yan ng gobyerno. And the last time I checked,
It is the executive department who is the implementing agencies for these respective programs. Yung mga programang ito po, halimbawa, MAIP, TUPAD, AIX, inimplementa na po ito for the previous years. Bakit po ngayon bibigyan nila ng kulay at kami daw po ang nag-iimplementa nitong mga programang ito? These are programs of different government agencies of the government. Wala pong say dito ang mga House members. So yun lamang po ang aking kapaliwanagan para po hindi po mabudol ang ating pong taong bayan na pilit po na pinapasama ang mga imahe ng mga kongresista. Komento natin. Yun po, inulit lang niya para sa mga low income earner. Yun nga po nakakatulong yan. Saludo po ako dyan. Nakakatulong sa mga maliliit nating mamayang Pilipino. Lalo na yung mga low-income earner. Hindi po sagot yung ayuda kasi bibigyan mong ayuda, low-income earner. So, ano kasunod doon? Pag nakuha na nila yung kanilang ayuda, low-income earner pa rin sila. Di po ba? Ano ba? Sige. Nag-submit ako ng requirements. Ako yung low-income earner. Tapos, binigyan niyo ako ng ayuda. Ano yun? Pagkakuha ko ng ayuda, ano susunod doon? Wala na. Di po ba? Ay, nako. Pag naubos yung 26.7 billion, kukuha na naman kayo ng budget sa kaban ng bayan, tapos ipamimigay niyo uli sa mga low-income earner. Kasi akap yan Akap. Di po ba? Parang tinuturuan nyo lang kaming maliliit na mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas na maging tamad. May akap naman Low income earner ako Sasabit ko na yan. Tapos, bigla ako nawala ng trabaho. Paano na? Paano na po yun? Yun po kasi hindi po sagot yung akap na yan para matulungan kaming maliliit na mamayang Pilipino. Ang hinihiling namin, trabaho na may maayos na sweldo. Yun po ang ating pagtuunan ng pansin. Hindi yung mga ayuda na yan. Kaya tayo napagbibintangan na nangungurakot tayo ng pera sa ating kaban ng bayan. Kasi nga yung ganyang, sa dami-dami na mga ayuda na yan, may AIX, may AKAP, may TUPAD, merong 4-piece. Alam namin sa iba't ibang klase ng kahirapan ng ating kapwa mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas, yung mga proyekto nyo yan, pero hindi po yan ang sagot talaga Hindi po yan. Bigyan nyo ng maayos na trabaho ang ating kapwa mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas, at kakibat nun, yung trabaho na yon ay bibigyan nyo ng maayos na sweldo. So, bakit hindi natin magawa? Sasabihin nyo, yun lang ang kaya ng mga negosyante dito. Hindi po. Hindi po ako naniniwala doon. Hindi po ako naniniwala doon sa sabing, yun lang ang kakayanan ng mga negosyante dito sa ating inang bansang Pilipinas, yung mga ganong minimum wage earner. Tapos, isa pa, bakit sa ibang probinsya, may minimum wage earner na, pero sa ibang probinsya, mas mababa sa minimum wage earner dito sa Manila. Kaya po nagsisiksikan tayo dito sa Maynila Dahil yung sinusweldo sa probinsya, hindi nila kikitain pag dito sila nagtrabaho sa Maynila. Kasi mas mataas ang sweldo dito sa Maynila. So ending ano nangyayari? Yung mga sumusweldo sa probinsya na napakababa at wala sila makuhang trabaho doon, pupunta dito sa Maynila para magkatrabaho. Kahit na maging squatter dito sa Manila, magkaroon lang ng trabaho rito at may maipadala sa probinsya. Kasi nga, walang trabaho sa probinsya. Yun po ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Ang tagal na po niyang problemang yan. Ako po, batang musmus pa lang, elementary pa ako, narinig ko na yan. Hanggang ngayon ba naman? Pa-senior na ako, ganun pa rin. Wala pa rin nakakasolusyon doon sa mga problema. Tapos tuturo nyo halimbawa, hindi na yung problema yan. Problema yan ng nakaraang gobyerno. Yun nga po, nagkakaroon ng turuan. Di po ba? Tapos ngayon, ito ang sinusolusyon nyo, ang ayuda. Maling-mali po yun. Ang pagtuunan po ng pansin, yung bigyan nyo ng maayos na trabaho ang ating mga manggagawa at naaayon na sweldo. So, ituloy po natin guys. Paulit-ulit lang ako
Pero yun po ang solusyon dun, guys, eh. Hindi sila nag-iisip. Na lang Ito, siguro, tanong siya. bakit po pilit na binibigyang kulay yung mga ayuda ng gobyerno at pilit po na ikinokonekta dito sa People's Initiative? Ayuda po yan ng gobyerno. And the last time I checked, it is the executive department who is the implementing agencies for these respective programs. Yung mga programang ito po, halimbawa, MAIP, TUPAD, Naku, AIX, tatlo. inimplementa na po ito for the previous Ang years. dami. Bakit po ngayon bibigyan nila ng kulay at kami daw po ang nag-iimplementa nitong mga programang ito? These are programs of different government agencies of the government. Wala pong say dito ang mga House members. So yun lamang po ang aking kapaliwanagan para po hindi po mabudol ang ating pong taong talaga, bayan na pilit po na pinapasama ang mga imahe ng mga kongresista. Paumanin po, sir. Sasagutin po yan yung susunod na tatanungin ng ating mga news reporter kung bakit ikinokonek, bakit kinokonek sa People's Initiative. Yung pong inyong kasama, ito, ang sasagot. Di ba? Sige, ito, pakinggan natin siya, guys, kung ano yung sasagot niya. Patungkol dyan sa ikinokonek, bakit tinatanong, ikinokonek, yung People's Initiative na yan, dito sa mga ayuda na kanilang pinapasambatas. So, sasagutin nito yan. Ibubuking ka niyan, tingnan mo. Tuloy natin, guys. Ayan. Ganda hapon ulit. Ayan, kinokonek. Kokonek niya yan. Kunting kwento lang. Kwento. Sige, kwento. Philippine economy is based on our own consumption. Okay. Ganda. 73% of our economy is food. Okay? Okay. Bakit nagliliparan yung mga kababayan natin magtatrabaho sa labas? Kasi kulang ang trabaho. Mga, so to speak, mga industries dito kung saan nila mapapractice yung kanilang expertise. Ang katanungan, napapanahon na ba yung charter change? Yun. Yes, napapanahon na. Ayaw nyo ba magbalikan yung ating mga kababayan sa labas? There are more than 7 million Filipinos abroad, workers. High-level workers hanggang sa low-level workers. Merong another 7 million mga permanent residents sa labas. Ayaw ba ninyong magbalikan yan dito? Now, ang nananais namin magawa, makontribute para dito sa economy natin, mabago, ay at least ibalansin natin. Gawin nating 50% industry. Ano ba yun? Yung foreign investment. Nandun ako sa Vietnam nung meron silang tinatawag na Doi Moi Reforms in 1986. Kitang-kita ko, sariling mata ko. In 1989, kami ang pinakaunang car industry assembler doon sa Vietnam. Hanggang tuloy-tuloy in Vietnam, hindi ka pwedeng mag-convert ng rice land doon. Dadaan ka muna sa People's Committee sa particular locality hanggang sa parliament kung mag-convert ka ng isang rice field. Nga gawin mo industry. Ngayon hindi na because of the Doi Moi reforms, mayroon silang mga definite industrial sites. Yun na nga, naiiwanan tayo. So, ang masasabi ko lang na napapanahon na itong I will repeat, economic chacha para mangyari yung nangyayari sa ibang mga ASEAN neighbors natin. Yan lang ang pakiusap natin sa ating mga senador na at least look at it objectively. Ano ba yung nangyayari sa ibang bansa? Pwede bang gayahin na lang natin para mangyari sa atin? Para tayo lang sa ASEAN ang pinakamaraming workforce sa labas eh. Well, it's an honor also na marami tayong workforce sa labas. But, di ba nyo medyo maawa sa kanila? Karamihan sa kanila, hindi doon aklimado sa kung saan sila naroroon eh. Naghihirap sila. Kasi hindi naman lahat doon engineers, hindi naman doon high-level managers. Majority pa rin yung medyo mabababa ang trabaho. So, pag nabigyan natin ng trabaho dito yan, magbalikan lahat. Yan lang naman. At saka, bakit ako nagmamadali doon sa economic charter change? Siyempre, gusto ko rin maging part doon sa 19th Congress
na nagsusumikap para gumanda ang ating ekonomiya, na hindi lang tayo consumption-led economy, kung hindi investment-led economy like Vietnam, Thailand, and Indonesia nowadays. Maraming salamat. Komento natin. So guys, narinig niyo yung paliwanag niya. Bigla niya siningitan ng yung charter change. De siyempre, connected yun sa People's Initiative na babaguhin nila yung Constitution para doon sa economic provision na tinatawag nilang babaguhin lang daw, di umano nila, at wala silang ibang itatouch. Pag nabuksan na po kasi yung charter change na yan, lahat po pwede na nilang galawin dyan. Tayo, sige, tingnan natin, magtitiwala ba tayo? Ang dami nga nating questions na hindi nila sinasagot. Unang-una na dyan, yung palagi ko sinasabi, itong gustong-gusto kong malaman na Resolution number 10, liquidation by certification. Walang resibo. Yun nga yung sinasabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol dito sa Resolution number 10. Open the book. Pero wala. Nagkaroon pa sila nung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, open the book na yan. Sigurado yan. Yung pinatutukoy dyan, yung Resolution number 10, paano kayo nagyamanan dyan? Paano kayo, marami naman nagsasabi pumasok kayo dyan, mahirap pumasok sa Kongreso. Pero, pag na kayo, marami nagsasabi, di umano, naglalakihan yung inyong mga bahay, nagyayamanan kayo, ang inyong mga anak-anak, di umano, ay pinag-aaral nyo sa ibang bansa, di umano, yun. So, tapos open the book, hindi nyo i-open yung book nyo. Ngayon, tinatanong tong Resolution number 10, liquidation by certification. Nakapwa nyo kongresista ang nagpaliwanag niyan. Ito nga si Attorney Harry Roque, pinaliwanag din yan, yung Resolution number 10, liquidation by certification, na wala namang resibo. Kahit hindi ka na magbigay ng pirma lang. Yun sinasabi ni Attorney Harry Roque, pirma lang ng inyong namumuno dyan sa inyong institusyon, okay na. Yun po yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Dati rin siyang kongresista. Tapos ito sinasabi niya, bakit hindi kayo maingganyo na buksan tong charter change? Kasi makakatulong daw dito sa ating bansang Pilipinas para makainganyo tayo ng mga negosyante. Magandang panukala niya, explanation niya, pero hindi po Hindi po napapanahon. Hindi po napapanahon. Alam naman nating maraming questions pa sa kanila. Tapos gagawa na naman sila. Ang dami po patong-patong na ang mga tanong ng taong bayan pero wala pa rin kayong sinasagot. Kagaya niyan, akap na yan. Tapos sinundan nung isa na bakit pilit na kinokonek sa People's Initiative. Tapos pagdating doon sa isang kongresista naman sabihin, ayaw nyo bang magkaroon ng charter change? Ang ganda ng ang ganda ng tono, di ba? Ganda ng tono. Nagsimula doon sa pagpirma ni Senator Amy Marcos patungkol doon sa AKAP, sa bicameral. Tapos sinundan itong isa na sinasabi niyang bakit na may kinokonect niya sa People's Initiative? Wala naman kami kinalaman dyan sa budget ng DSWD. Kundi sila nag-i-implementa yan, hindi ang mga kongresista. Tama nga naman. Pero sino po ba nagbibigay ng budget? Hindi po ba sila nag-approve ng budget? So, questionably po, nagtatanong kami, bakit ganon ang ginagawa nyo? Tapos, sasabihin naman itong isa na, hindi ba kayo nasisihan na magkakaroon ng charter change at ating maano yung economic provision at bibigyan natin ng magandang sitwasyon ang mga namumuhunan dito sa ating inang bansang Pilipinas na galing ng ibang bansa para mamuhunan dito at magkaroon ng trabaho ang ating mga kapwa Pilipino dito at hindi na sila mag-abroad dito na lang di umano. Mahirap po yan kasi salita lang salitain po hindi pa namin nalalaman yung yung inyong di sana kung makakaganda po yan noon pa na i-charter change na yan, di ba?
Hindi pa questionable doon ang mga kongresista, pero ngayon questionable po eh. Marami nga po kaming tanong na hindi nyo sinasagot, tapos isisingit nyo yung charter change. Tapos sasabihin nyo, economic provision lang inyong babaguhin. Wala nang iba. Pero, inuulit ko po, marami nagsasabi rin na mga experts sa mga provision na ganyan, sa mga charter change yan. Pag na-open na yan, hindi lang yun ang po pwedeng, kumbaga, yun na sinabi nyo, yun lang economic provision ang i-open nyo. Pero, pag na-open na po yan, maraming eksperto nagsasabi, kahit anong batas dyan, pwede nyo nang galawin. Pwede nyo na rin magkaroon kayo ng term extension. Pwede na kayong gumawa ng isang batas na magiging prime minister na lang at magkakaroon ng assemblyman at po pwedeng appointed na lang yung mga bawat lalawigan na mamumuno doon. So, ending, term extension nga yun. Di umano, kaya kagaya nga na sinasabi nila. So, marami pa pong question. Kagaya niyan, nagdagdag na naman kayo ng AKAP. Ay, Diyos ko, sa mga low earner income Pilipinos dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, ay, grabe guys. AKAP, AYEX, tupad. Tapos itong 4-piece. Meron pa eh. Hindi ko lang maalala kung ano pa yung mga tulong sa ating mamayang Pilipino na pilit na ginagawa lang ayuda. Tayo po ginagawa lang, sorry for the term, pero parang sa akin po, pagka nangyari sa akin yan at binibigyan ako ng ayuda ng gobyerno, tinuturuan nyo lang kami maging tamad. Ang solusyon, tulungan nyo ang mga negosyante ditong mga Pilipino, dito sa ating inang bansa. Tapos, magkakaroon ng trabaho ang mga bawat isang Pilipino na may kaakibat na magandang sweldo na makakasapat sa bawat hapagkainan ng ating bawat isang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Yun po ang pag-isipan nyo, hindi yung foreign investment na yan. So, yan po pwedeng maging corruption din yan. Yung magano tayo ng foreign investors, meron dyan, mahabang proseso po yan. Hindi man po ako economic expert, pero in a layman's term, maraming pwedeng mangyaring corruption po dyan. Sa aking sarili pong pananaw. So guys, nakakasakit ng ulo po. Hanggang dito na lamang po guys. At maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, mag-ayos na po kayo. Gawin nyo na lang po ang nararapat para sa bawat isang mamamayang Pilipino sa ating inang bansang Pilipinas. Huwag po yung ganyang gawa po kayo ng gawa ng batas. Napakarami na pong batas. Napakarami na rin pong ayuda. Dagdag na ayuda na hindi naman makakatulong sa bawat isang mamayang Pilipino. Pagkabigay nyo lang na isa yan eh. Ano kasunod nun? Gangan na kami. Hindi namang continuous na ibibigay nyo yung ayuda na yan eh. Di po ba? Parang nung panahon ng pandemic, hindi namang tuloy-tuloy ang magiging ayuda. Hindi po. Gagawin nyo lang po kaming tamad. So, maraming salamat po guys. Kayo na po ang sarili mag-analisa ng bagay na ito. At medyo nakakasakit pa ng ulo. So, maraming salamat po. See you on my next vlog guys.